what verse would come into your mind pag iniisip natin na Jesus is the Son? Ano yung unang-unang verse na pumapasok sa isip nyo? John 3:16. Paki-recite. Okay, pupunta sa huli, medyo umihina. Naging iba-iba ng version pagdating dun sa last line. Okay, so for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Now, kung kayo ay nakapag-download ng eSword, sino dito nakakalam ng eSword? Sino dito ang may computer sa bahay? May access sa internet? Okay. Kaya sabi ko kay Louie, sandali lang ako magsasalita. Tuturo ko lang sa inyo paano kayo mag-aaral. Okay? So kaya ang dami kong binuksan. Ito lang yung mga yon. So ito na pala yun. Okay, eSword ito, no? So pagka type natin yung John 3:16, for example, search. I-type nyo lang, no, eSword. I-download nyo lang yung eSword. Kung meron kayong gadget na kayang mag-download ng ganitong mga files, gawin nyo to. Okay, punta kayo dun sa Bible. Sorry. Punta kayo sa Bible and then search. Kung gusto niyo malaman lahat ng verses about Jesus as the Son of God, pwede niyo type Son of God. So yung mga nakita niyo kanina, yun yung mga lumabas nung sinearch ko yung phrase na Son of God. Okay, so ito yung pinalaki ko lang. Kung malabo yung mata nyo, kagaya ko, you can just change the font size. Dito. So you can make it smaller para maliit siya, pwede mas malalaki. Depende sa inyo. Okay? So ito yung mga lumabas sa search. Of course, nandito yung pwede nyo i-type ng diretso yung John 3:16. Punta kayo sa Bible, tapos Book of John, and then chapter 3, John chapter 3, verse 16. We have very limited time here, kaya kinakailangan matutunan nyo how to search. Ang dami-dami nating resources. Yung mismong website lang natin, I do recommend that you visit our website. Ang ginagawa ko, pina-download ko yung mga preachings doon, yung mga pwedeng pakinggan, yung pwedeng yung i-print. You can read that habang nasa jeep kayo at kung saan man. For example, itong John 3:16. May ibang version akong ginownload. King James version ito. Itong John 3:16. Ito yung kinote nyo. Kung gusto nyo makita sa original, yung mga words na nandyan. For example, ang topic ko ngayon is about Jesus being the Son. Okay? Nakita nyo dito, pinagatan ko yung number dun sa word na Son. Okay? Ano yung Greek word niya? Hios. Okay? Hios. Kapag tinapatan ko yung number, itong number na to, ginagamit din yan doon sa Strong's Exhaustive Concordance. Kung meron kayong mga nanay at tatay na umabot sa seminary natin noon, may mga kapal silang libro. Yung pang-medicine ang dahin, para kayo nagme-med. Ang laki nun, no? Halos ayaw nung buhatin. Sobrang laki. So, sa Strong's Exhaustive Concordance, meron siyang mga numbers. Pag tinapatan nyo, pag tinignan nyo yun, makikita nyo yung mga ibig sabihin. Now, very handy na ngayon.
you can see, no, yung Greek word, anong Greek word ng begotten? Monogenes. No? So, kanina, son, monogenes, tapos son, hios. So, yung translation ng begotten son, monogenes ni hios. Nakuha natin? Ngayon, kung gusto nyo malaman, yung spelling nandyan na, no? At saka nandyan din yung pronunciation. So, napakadaling mag-aral. Siguro, ito lang isang napakahalaga na tandaan natin. Kasi one time, no, nag-turn ako sa radio, merong isang grupo ng mga nananampalataya daw sila, nang paniwala nila, si Jesus ay tao at hindi Diyos. Anong stand natin sa All for Jesus? Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Huwag kayong makipagdebate na ang tatayuan ninyo, sabihin nyo, ako, patutunayan ko sa'yo, si Jesus, Diyos. Ikaw, patunayan mo siya ay tao. Huwag ganon, kasi ang kompleto, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kasi pag pinakitaan kayo ng verses, no, halimbawa, no, sinasabi na there's only one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Taob ka na. Tapos ka na. Kaya napakahalaga na intindihan na hindi lang siya basta man. He is God, no, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga incarnate. Okay? So, siya ay Diyos, anak na nagkatawang tao. So, kaya ko binanggit yun dahil narinig ko sa kanila, sabi nila, ang pagiging anak ng Diyos ni Jesus ay parang kagaya din ng pagiging anak ng Diyos natin. Okay, EJ, anak ka ba ng Diyos? Hindi ko marinig. Yes. Okay, sino pa kaya dito? Donna, anak ka ba ng Diyos? Yes. Paano ka naging anak ng Diyos, Donna? Naku, ano ba sabi? Sige, paano? Dahil? Sige na, anong sa palagay mo dahil? Paano ka naging anak ng Diyos? John 1:12. Okay, Donna, memorize mo ba yan? Sino nakaka-memorize? Sino ulit si Donna? John 1:12. Ano nakalagay doon? For as many as received Him, to them gave He the right to become children of God, even to them that believe into His name. EJ, ganun din ba yung verse mo? Pareho kayo ng verse ni Donna. Okay, kung yun ang verse na pinangahawakan ni EJ tsaka ni Donna, anong ibig sabihin nun? Paano nila nagsabi na anak sila ng Diyos? At tayo din, sabihin natin, anak ka ba ng Diyos? O tinanong ko kayo, yes! Dahil sa John 1:12. Ano meron sa John 1:12? Tayo ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Dahil meron tayong ginawa. Dalawang bagay ang ginawa natin. Una, ano una? As many as receive Him. Because we receive Jesus. Tinanggap natin si Jesus. And secondly, because we believe into His name. Those are the two things that we have to do para tayo ay magkaroon ng privilege, ng right, ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, nakuha natin yun, yung pagiging anak ng Diyos, ay anak ng Diyos tayo, dahil tinanggap natin si Jesus, at sumampalataya tayo ng tuloy sa kanyang pangalan. By the way, ano ibig sabihin ng believe into His name? Pag sinabi mong believe into His name, yung salitang into, pasok, nagpapasakop ka. Sumasampalataya ka na nagpapasakop sa pangalan ni Jesus. Okay, yun yung dahilan kung bakit tayo naging anak ng Diyos. Now, what is the difference ng pagiging anak ng Diyos ni Jesus
sa John 3:16. Clue. Nandyan na, pinakita ko na sa inyo kanina, yung mga Greek words. Yung Greek word ng begotten. Okay, dyan meron kayong clue. Sabi nila, kung paano ka naging anak ng Diyos, ganun din si Jesus. Anak din siya ng Diyos. Malaki po ang pagkakaiba ng pagiging anak ng Diyos natin because of John 1:12 at sa pagiging anak ng Diyos ni Jesus. Anyone? Sino gusto mag-volunteer to explain the difference? Based on John 3:16, yung favorite verse natin. Sa Greek word ng salitang begotten. Okay, yung salitang begotten ay mono-inis. Ibig sabihin, anong salitang inis? Diyan kinuha yung salitang genes. Pag sinabi mong genes, kung same kayo ng genes, same kayo ng uri, pareho kayo ng lahi. Gusto niyo tuloy? So, gusto mag-continue ng gusto natin i-point out. Anong difference ng pagiging anak ng Diyos ni Jesus sa pagiging anak ng Diyos natin? Gamitin niyo yung John 3:16. Sige na, try lang, try. Dita, gusto mong i-try? Sige, Dita, you try. You try to save my... Kasi po, si Lord Jesus, only begotten Son, doon pa lang po sa word na yon, only, nag-iisang anak po siya ng God the Father. So, biologically po, speaking, si Lord Jesus, nag-iisang anak ng God the Father. Then tayo naman po, doon sa John 1:12, na-consider tayo as sons of God, kasi, conditional, kung tinanggap natin si Lord Jesus, kung niwala tayo sa Kanya, kung nagpasakop tayo sa Kanya, consider na we are sons of God. Meron pa bang gustong sumagot? Dun lang sa ginamit-ilitan na biological. Mukhang hindi natin gagamitin yon. Kasi hindi nanganganak ang Diyos. That's one point na kailangan yung tandaan. Anak siya ng Diyos. Nanganganak ba ang Diyos? Tapos, come to think of it, Father pa. Sa atin, hindi naman nanganganak yung mga tatay-tatay. Diba? Kung hindi maghanap kayo ng nanay. Sino kayo ng nanay? Madaling papasok sa eksena, si Mary. Kasi may tatay, so may nanay. So umaba na. Pagdating doon, yung explanation doon, punta kayo doon sa dami ng reference dito. Punta kayo doon sa ating All the Truth. So All the Truth natin, alam niyo na ba yung All the Truth? Alam niyo ba meron tayong 3 libro na in-upload si Bishop Palon sa website natin. Nasa Top J Online Bible Seminary. No, andyan lahat. Nakakatamad bang basahin? Kala nyo lang yun. Unti-untiin nyo lang yan. Parang pagkain lang yan. Pagka nakita nyo mensahe ng dami, kala nyo hindi nyo kaya. Pero konti-konti lang kaya nyo yan. Diyan sa mga church code natin, nandiyan yung mga explanation na makikita nyo kung paano ipapaliwanag sa inyo na yung pagiging anak ng Diyos ni Jesus, hindi dahil nagkaroon siya ng ama na tao o nanay na tao. Wala yung hindi naman nanganganak ang Diyos. Sige, medyo lumayo tayo ng konti. Paano nga naging anak ng Diyos si Jesus? Hebrews chapter 1, verse 5. Anong meron sa Hebrews chapter 1, verse 5? Pansinin nyo doon. Hebrews chapter 1, verse 5. Actually, medyo mahabang tala ngayon to.
1 verse 5. Okay? Yun niyo dyan. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my son, this day have I begotten thee. And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. Diyan sa verse na yan, nung sinasabi, ako ay kanya magiging ama, at siya ay aking magiging anak. Isama niyo sa cross-reference niyo, ang Hebrews 13:20. Yun kanilang kinatawag na eternal covenant. Yung pagiging anak ng Diyos ni Jesus ay dahil sa kanilang covenant. Hindi dahil nanganak ang Diyos, Ama. Hindi nanganganak ang Diyos. Paano nga yan? John 3:16, paano siya naging bigaten? Son. Yung salitang bigaten, monogenes, ibig sabihin, anak na kauri. Bakit kauri? Ano pang uri ng Ama? Diyos. Therefore, dahil bigaten, Son, anong uri ng anak? Diyos din. Nakuha natin? So, kaya siya bigaten Son, dahil pareho sila ng uri. Pareho sila ng uri. Pareho sila ng kind. Pareho sila ng essence. Pareho silang God. Ngayon, balikan natin kanina. Tayo, anong uri natin? Tao. Begotten Son ba tayo? No. Hindi tayo pwede sabihin, si Ben, begotten Son yan. Begotten Son ng God. Pwede hindi. Hindi. Kasi hindi naman siya kauri ng Diyos Ama. Kaya nga, para hindi na tayo mahirapan, nilagyan siya ng only. Nakita nyo kanina? No, di ba nilagyan siya ng only? Para wag na tayong kumandidato rito. Baka may mag-aspire pa sa atin eh. No, hindi tayo pwede rito. John 3:16, nilagay only begotten. Di ba? Siya lamang yung tanging anak na kauri ng Diyos. So pagka isinalin nyo sa Tagalog yan, ano ba sinasabi sa Tagalog yan? Bible yung John 3:16. Kasi pagsinta ng Diyos sa libutan, bibinigay niyang kanyang bugtong na anak. Parang pag sinabi yun, hindi masyado mag-gets, bugtong na anak. Go back to the original. Kaya tinuturo ko sa inyo yung e-sword. Gumamit kayo ng concordance, gumamit kayo ng Bible Dictionary para alam nyo kung paano nyo ipinin yung bugtong. So yung pala sa English ay begotten. Ibig sabihin, anak na kauri. Only begotten Son. Isalin ko ngayon, tanging anak na kauri. Mas maliwanag na ba o hindi? Mas maliwanag na siya. Kasi naiintindihan natin yung original na word doon. So, sino man sa atin, gaano man tayo kabait at katapat sa Panginoon, we cannot be the begotten of the Father. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Kasi hindi tayo uring Diyos. Nakuha natin? Komplikado ba? Mahirap bang intindihin? Okay? So, hindi tayo, si Jesus, hindi siya biophysical son ng God the Father kasi hindi siya nanganganak. Anak siya through covenant. Diba? Anong verse natin sa pagiging anak niya through covenant? Hebrews 1:5 at saka Hebrews 13:20. Marami pa dyan, pero yun lang muna. Okay? So, dahil sa kanilang kasaguhan, kaya napansin nyo, ikaw ba, kunwari, nanganak ka, mga nanay, sabihin nyo sa anak nyo, sa araw na to, pinanganak kita. Ako ang nanay mo, ikaw yung anak ko, hindi na, di ba? Pero pagka ito ay isang kasunduan, ina-after mo yun, ako yung tatay mo, or ako yung nanay mo, ikaw yung aking anak. Ibig sabihin, through covenant, nagkasundo sila. Okay? Tandaan nyo, hindi nanganganak ang Diyos. Okay? May question ba?
Any question? Alam niyo yung difference natin bilang anak ng Diyos sa pagiging anak ng Diyos ni Jesus. Siya, tanging anak na kauri ng Diyos. Tayo, we were given the right to become children of God. 2 verses lang naman yung memorize nyo eh. Initially, marami pa kayong pwedeng idagdag. So, maubos yung oras sa atin pagka binasa natin lahat. Pupunta na ako dun sa second, incarnate. Okay. Incarnate. So, sa incarnate, ano ibig sabihin ng incarnate? Nagkatawang tao. No? Anak na nagkatawang tao. So, makapangyarihan sa lahat ng Panginoong Diyos, anak na nagkatawang tao. Ayan na naman yung controversy. Nagkatawang tao, paano daw yun? Paano daw yun? Kaya niyo bang sagutin pag tinanong sa akin? Paano? Hindi natin kayang sagutin yun. Kasi yung proseso kung paano, ikapangyarihanan ng Diyos yun. Di ba yung God ay nag-incarnate? No, He took the form of servant. Nakatatlong beses na. Di ba? Anong verse yun? Philippians. Sige, clue. Philippians chapter. Hanggang 4 lang yung chapter ng Philippians, ha? Pwede kayo maghula ng 1, 2, 3, 4. At least may tatama. Chapter 2. Okay, anong verse? Verse? Okay. So, simulan natin doon sa verse 5. Sige. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano na kaya yun po? Sorry. Yun. Ay, sorry. Okay, verse 5. Yung mga walang Bible, eto na ang Bible nyo. Pero I suggest magkaroon pa rin kayo ng hard copy. No? Hard copy. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, more pesa, Greek, who being the form of God, thought it not robbery to be equal with God. At anong ginawa niya? But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. He was made in the likeness of man. Verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even death on the cross. So, kahit siya ikapantay ng Diyos, who being the form of God, thought it not robbery to be equal with God. At anong ginawa niya? Siya'y nagpaka-baba. He took the form of a servant. He took the form of a servant and made in the likeness of man. Sabi na yun, paano kaya yun? Bakit ba tayo nagtatanong kanina nga? Mga pinag-discuss natin. Ibig sabihin ng God ay powerful. Tapos sabi mo, God, power yun eh. Kapangyarihan yun. Kaya niya lahat ng bagay. In fact, in the Old Testament, no, yung angel of the Lord na binabanggit doon. Tapos eventually, marirealize ng mga tao, uy, Diyos pala yun, namamatay tayo. Kasi nakita natin ng Diyos. So, even in the Old Testament, nagpapakita siya, nag-appear siya, pero in the form of angels. At ngayon sa panahon natin, di ba, nagkatawang tao si Jesus. May sasuggest ako sa inyo, nakita ko lang din sa website natin, dun sa podcast. Sa podcast, ang title nung topic ay, eto, basahin niyo to, very detailed na explanation itong in-upload sa atin ng isa nating bishop na lesson. Kaya meron siyang explanation dito on Philippians. Ang pamagat ng kanyang podcast na to, Jesus, the God who took
manhood upon himself. No, this is very, very broad, no? Hindi natin matatalakay in details. Kaya nga binibigyan ko na lang kayo ng mga references. So, eksakto yung title na to. No, Jesus, the God who took manhood upon himself. Yun ang ibig sabihin ng incarnate. Nagkatawang tao. Bagaman Diyos, siya ay nagkatawang tao. Meron siya dito explanation. Sabi niya, Jesus is 100% God and 100% man. Okay? So, hindi nawala yung kanyang pagka-Diyos. Tandaan niyo yun. Nung nagkatawang tao si Jesus, hindi nawala yung kanyang pagka-Diyos. Yun yung sinasabi sa Philippians chapter 2 na sabi, tinimpi niya yung kanyang pagka-Diyos. Balikan natin sa yun. Tingnan niyo dyan doon sa verse 6, who being the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Verse 7, but made himself of no reputation. Sino may Tagalog Bible? Tingnan niyo pagkabasa rin dyan. So may Tagalog din ako na-download. So you can have as many versions as available sa internet. Verse 7, kundi pagkos hinubad niya ito. Malayo to sa original. Malayo sa original kasi sabi dito sa King James Version, he made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Pagdating sa Tagalog, hinubad ang pagka-Diyos. Ang tama dapat, tinimpi lang. Hindi niya pinairal. Hindi nawala yung kanyang pagka-Diyos. Hindi niya hinubad. Pag sinabing hinubad in Andres, hindi Andres na si Andres Bonifacio. Andres, you dress yourself, yung Andres, aalisin mo yung damit. So pag sinabi mong hinubad, inalis mo yung isinuot mo. Diba? Hindi niya inalis yun. Kaya nga nakita niyo, diba? Si Andrew, siya malayo. Kilala niya na agad. Gulat na gulat. Diba? Kasi, nandun pa rin yung kanyang pagka-Diyos, kaya hindi niya pinairal. Tinimpi niya yun. So, makikita niyo rin, pwede kayo mag-research dito sa Greek word. Yan. He obeys. He make empty figuratively. He make empty figuratively. Hindi talagang tinanggal. Sabihin, hindi niya pinayal. Kaya ibang word, to obey, neutralize, or pacify, big boy, begin, vain, of non-effect. Nakita niyo? Ang liit, no? Sobrang liit. I-assignment nyo na lang to sa akin. No? Make of no effect. Iniiso yung Greek word ng reputation. Sabihin, hindi niya pinairal. So, hindi lang yung pinairal, pero hindi naalis, hindi yung nawala yung kanyang pagka-Diyos. Kaya nga, kapag tinignan niyo yung sinasabi ko sa inyong podcast, sinabi nung isang bishop natin na nagsulat dyan, he is 100% God and 100% man. Nung siya ay nag-incarnate. Okay? So, just to give you an idea, ano yung explanation ng Philippians chapter 2. 10 yung verses na kanyang pinalakay dito. So, tingnan nyo na lamang, nasa number 6, ayan. Andiyan yung explanation. Nakikita nyo? So, number 6 item, diniscuss yung Philippians chapter 2. Alam nyo, nung in-upload na ni Bishop Palon yung mga church code, all the truth, at saka ang isa, creed. Tuwan-tuwa ako. Andun lang yung mga inaral namin sa seminary. No, 19 forgotten pa. Hindi pa pinapanganak iba sa inyo. Si Lorraine ba, hindi na siya noon. No? So you can catch up with all the lessons na na-miss nyo nung hindi pa kayo pinapanganak sa All for Jesus. They're all there, no? At the click of your fingers, kung meron ka electronics, kung wala naman kayo
yung ganyan, you can order from Bishop Alon yung 3 copies na yun, nung 3 libro. I recommend, no, huwag mo sabihin, ay, kabataan pa lang ako. You start. When we started in the seminary, no, ilang taon ba ako nun? Wala pa akong 20 years old, I think. Kasi maaga akong nakatapos ng college. Nag-sit-in na ako sa seminary. Kaya challenge ko kayo, with all this Bible seminary series natin, no, kompletohin natin. At pagka kayo ay nasa computer, mag-aral kayo. Ako pa, parang akong silang plaka dito kanina pa. I-download nyo lahat ng may download nyo, mag-print kayo, ilagay nyo sa mga high-tech na cellphone nyo, at yun ang inyong basahin ng basahin. Are you with me? Okay pa ba kayo? Oh, no. Kaya nga, hindi na natin i-research lahat. Pero, tatandaan nyo lang, no, na si Jesus ay Diyos anak na ng katawang tao. Ano na ibig sabihin ng incarnate? He took manhood upon himself. Kay God siya, kinuha niya yung form of a servant. Nagkatawang tao siya. And of course, alam na natin yung purpose. Who know the song? Sino nakakalam ng kantang We Are the Reason? Okay, inabot nyo? Hindi naman. Okay. Yung We Are the Reason, medyo bitin yung kantang yon. Kasi nakalagay doon, we are the reason that He gave His life. Di ba ginawa niya na nag-incarnate siya? Ang initial na dahilan, no, ng kanyang pagkakatawang tao, siyempre pagsunod sa will ng God, the Father. Second lang, yung kanyang ginawa na yon para sa atin. Ang kanyang pinakaunang-unang dahilan, sumunod siya sa kalooban ng Diyos, Ama. Napapansin niyo yung prayer sa Gethsemane, sabi niya, not my will, but thine be done. Okay? So, sa kanyang incarnation, sa pagkakatawang tao ni Lord Jesus, no, doon niya inako yung ating mga kasalanan. Kaya, kapag kayo ay nagbasa at na-encounter nyo yung phrase na Son of Man, huwag kayong mawiwindang doon. Nung sa Son of Man, no, marami kayong verses na makikita. Magbibigay ako sa inyo ng mga examples na mga verses. Nakita niyo na yung mga verses na to siguro sa... Ayan, for example, ito. Son of Man. Because you are a follower of the Son of Man, sabi dito. Pinabawasan ko yung laki ng verse para makita niyo. Ay, ito matalaw. Ayan, nagawa. Sa Luke 6:22, God will bless you when others hate you and won't have anything to do with you. God will bless you when people insult you and say cruel things about you, all because you are a follower of the Son of Man. Di ba ang daming verses sa Bible? Pag tinipe nyo yan, ang daming lalabas, Son of Man. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin lang, no, He took upon Himself yung katawang tao para gampanan yung pagtubos sa atin. Dito niya ginanap sa kanyang pag-incarnate yung pagtubos sa atin. So pag sinabing Son of Man, tinutukoy niya kanyang sarili as Son of Man, tinutukoy lang niya yung kanyang pagkakatawang tao. Kanina, nakita niyo verses, Son of God siya. Tapos ibang verses, makikita niyo Son of Man siya. Baka mamaya tanong, alin ba talaga totoo? No, parehong totoo yun. Kasi nga, siya ay God, the Son incarnate. Kaya ang stand natin sa Lord Jesus, siya ay Diyos, anak, na katawang tao. So, dapat kompleto. Dahil, kapag tinayuan nyo lang anak ng Diyos siya, o Diyos siya, tapos pinakita kayo ng ganyan mga verses, hindi nyo na siya alam ipaliwanag. So, yung Son of Man, no, meron din lecture sa Edmar, in-explain din niya yung Son of Man. Hindi ko lang alam kung in-upload na ni Bishop Alon yung lesson na yun. Sa seminary every Wednesday. If you have time, come to Shangri-La on Wednesdays at 6:30.
Alam nyo, sa All for Jesus, ang dami na nating resources. We have Bible studies, we have Bible seminaries, we have our websites, ang dami. It's up to us na lang kung paano natin i-maximize ang mga resources na ito. So, paulit-ulit yung mga bishops, sabi na, yung encourage to youth na mag-aral, mag-equip. Pumunta kami ni Rihanna sa Isabela. Siyempre, tinalakay namin, Trinity. Sinamahan namin ng music workshop. So, music workshop, may kasamang equipping. Kung ano na yung mga music workshop, mami-equip mo na sila. So, it is very important. If it seems to you na medyo malalim ito, akala nyo lang. When you start studying, no, pagka na-start na kayong mag-aral, makikita nyo na yung ganda. Okay? So, hindi na ako masyado magpapakahaba. No, andyan na yung mga gadgets ninyo, e-sword, we have our websites, we have our Bible seminaries, mag-aral tayo. As early as now, let us, take time, gamitin yung oras nyo to study the Word. Inutusan ba tayo ng Jesus to search the Scripture? Yes or no? Search the Scripture. Search the Scripture. Okay, Lord bless you.